Nitong umaga ipinakita ng ilang mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang isang video na naglalantad umano ng pagkakasangkot ni Pangulong Ferdinand Cuting Jr. sa mga aligasyon ng katiwalian. Ang naturang video ay naglalaman ng mga aktwal na eksena kung saan makikita ang ilang transaksyon na may kinalaman sa iligal na gawain. Ayon sa mga general ng AFP na nagpakita ng video, layunin nilang ipakita ang buong katotohanan at puksain ang anumang uri ng katiwalian sa loob ng pamahalaan. Sa isang press conference, kanyang idinitalye ang mga bahagi ng video na nagpapakita ng iba't ibang individual na kasama sa mga iligal na aktibidad at ibinanggit na ang mga ito ay may direktang kaugnayan kay Pangulong Cuting Jr. Nagdulot ito ng matinding reaksyon mula sa publiko at ibang sektor ng lipunan. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang ukol sa controversial na video. Gayunpaman, inaasahan ng mga mamamayan na magbibigay linaw si Pangulong Cuting sa mga aligasyon. Patuloy ang pagmomonitor ng media sa mga susunod na hakbang ng AFP at ng administrasyon upang malaman ang kabuuang katotohanan sa likod ng isyong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Until such time na palitan ako na pinaka-commander nila na Supremo, ang sa akin, ang safe na ano is, doon tayo sa taong bayan. Doon tayo sa taong bayan, doon tayo sa tama, makadiyos tayo, makabansa tayo, makapamilya tayo. At kung yung armed forces natin dinidepensa yung konstitusyon at yung taong bayan, sinusuportahan ng FGF ang armed forces. Okay, dami natin. Kung magkakagera, edi marami tayo. Kaya yun, ayaw namin talaga ng politika kasi nakakasira eh. Thank you, Bicolanong makulit. Hi, Jeneline Ramoran. Good afternoon, sir. Maraming salamat, Jeneline Ramoran. Ellen Toledo, good morning po, sir. Watching from Hong Kong. Mary Ann Simbra Cruz, sir, what do you think will happen at the SONA People Power? Ewan ko eh. Ewan ko kasi too close, 20 yung tapos nun SONA, 22. Ang advice ko, bakit naman 20? Kasi 19 yung kay 19 yung date ng resignation effectivity ni BP Sara, 19. Tapos rally 20 na Manila pa. Tapos nun, 22 yung SONA. Patapusin na lang kaya natin yung SONA. Pakinggan muna natin kung ano yung sasabihin. Makikita nyo naman yun kung talagang bahala kayo. Basta ako, manonood lang ako. Panonoorin ko lang lahat yan. Kung anong mangyayari ng 19, 20, tsaka 22. Panoorin na lang natin. Panoorin ninyo kung ano. Kung gusto niyo sumama sa... Kung magkakaroon kasi ng people power, sumama kayo kung gusto ninyo. Ako hindi ako sasama sa ganyan. Gusto kong panoorin yung SONA eh. Gusto kong panoorin yung SONA. Kung ano yung estado ng Pilipinas. Ay kung nagsisinungaling, Ewan ko. Sige, panoorin ko na lang. Panoorin ko na lang. Magdasal na lang tayo. Pinakamaganda. Ay, nako. Thank you, Marian, for the question, Leaves me thinking eh. Bobby of Tuhan. Good PM, Supremo, musta ka sa lahat. Magandang gabi, magandang hapon sa iyo. Bobby, Mary Ann Simbra Cruz, SONA State of No Achievement. O nga, State of No Achievement, SONA. BBM, resign. Sabi ni Mary Ann Simbra Cruz, BBM, resign. Yun na sabi niya. SONA State of No Achievement. Okay, Mahal pa rin bigas, Jean, hello po, Supremo, maraming salamat. Orange M, hi Sir Dado, good noon sa inyo. Thank you, Orange M. Marian Simbra Cruz, Duterte's for the Philippines to save the country, defend the flag. Sinong Duterte? Digong, Baste, Sara. Sino? O lahat sila. Na kailangan mag-unite din sila. Mag-unite. Isang tugtog lang. Hindi pwedeng
may Duterteng tugtog kundiman, lalim ng kundiman, ano, na poksong, yung isa naman, ang tugtog rap, yung isa naman, ang tugtog ewan ko. Dapat solid lang ang Duterte, kung ganun. Yun yung advice ko. Na, at kung may salita man si Mayor Baste at kung may salita si Tatay Digong, I would rather listen to BP Inday Sara kasi siya yung BP. Sa Constitution, excuse me. Sa Constitution natin, yun yung mandated kasi, no? So, si Inday talaga. Kung ayaw ni Inday, ayaw niya. Eh, paano nga, mag-people power, biglang, tapos ayaw ni Inday na maging presidente, wala tayong magawa kung ayaw niya. Ngayon, kung gusto niya maging presidente, hintayin natin. Inday, gusto mo ba? Inday Sara, gusto mo ba maging presidente? Patip naman, oh. Paki-text naman, oh. Kung go, no go na ba? Oh, paki-text, paki-message. joke lang yun. Baka akala nyo may message. Wala. Joke lang yun. Ano ba yan? Meron pa bang ebidensyang nalabas? Meron pa ba? Kasi grabe yung mula noon last year hanggang ngayon. Ang grabe yung ano, di ba? Yung banat sa droga, tas ngayon, bakit, ano nangyari? Ngayon, ang putahe naman, AAP, walkout. Parang ano, no? Parang planado, no? Okay. Christian Cristobal, good PM sir, watching now from Quezon City, Kabarangays. Di naman daw nag-walk out, nagpapahangin lang sa labas. O yun nga, sabi ko nga sa inyo nung sa akin permission to leave sir. Ganun talaga, nangyari. All right, nangyari sa akin yun. Hindi ko gusto yung discussion. Pinipilit kasi ng mga instructor ng mga veteranong kuno o whatever na conventional warfare. Yun yung turo, conventional warfare. Galing kami sa unconventional warfare. Kinokontra namin yung salitaan. Ngayon, sinasabi, makinig na lang kayo. Matuto na lang kayo. Conventional warfare itong subject natin, itong tinuturo. So, merong mga line of departure, merong mga baseline, may contact point, mga ganon-ganon. Lulusob kayo. Oh, anak ng tokwa yan. Sabi nga namin, hindi nga ganyan nangyayari sa sa field no? So, permission to leave, sir. No, labas ako. Para umihi. Para mag-yosi. Yung iba, permission to leave, sir. O, naglabasan na. Nakataas yung panganong instructor. Lumabas na rin yung instructor. No, tapos, yun nga, bakit iking? Anong problema mo? Ba't ka lumabas? Naglabasan tuloy mo. Hala! Akala ko, sir, nag-yosi lang ako, sir. O, skagging lang ako, sir. Yosi break. Okay. Tapos yung iba, nag-CR ako, sir. Ganun ba? O sige, pa-yosi rin. O, yosi-yosi kami na. Doon kami nag-discussion sa labas. Baka ganun lang, Tapos na-pick up, talaga siya mga puta. Mga kwento, mga marites, So, isitakisan. Kasi, disrespect kahit nga, ako nga kung kahit ako 3-star general, kung 3-star general ako, hindi ako sang-ayon, hindi ako ganun. Kung kahit siga ako, kahit ako malakas ang loob, bastos ako, brusko, at nandun yung presidente ng Pilipinas, o kaya nandun ang SND, hindi ko gagawin yun. Kasi with the rank goes responsibility. And one of the responsibility of a 3-star general is to show to the 2-star, 1-star colonels and everyone in the room, hanggang sundalo, that I respect the Chief of Staff, the SND, the Commander-in-Chief. Because I also want to be respected by my 2-star, 1-star, colonel, lieutenant colonel, and so on. So it goes both ways. That's what is working in the AFP. There is respect, there is discipline.
Kaya I believe so yung mga sinabi nitong mga ano natin, mga pare at saka madre. Kaya ako ini-emphasize yun, pare, madre, hindi magsisinungaling tong mga angelic na mga ano natin, spokesperson. Kaya maniwala na lang ako. At I will bank on them. Ngayon, kung kunyaring biglang nagkagulo, etc. So, kung nasaan yung armed forces, nandoon ako susuporta. No. Kasi ang tingin ko, yung armed forces, nasa tamang pag-iisip. Ngayon, kung nakita kong mali ang pag-iisip, I reserve the right na to decide when I am there. Okay, ganun kasimple, di ba? Yung, at least alam ninyo na I am respecting the armed forces. I am supporting the armed forces because I know the armed forces is in its right mindset. Professional, meron chain of command, intact lang. They cannot afford na merong iniisip na may FGF dyan na kakalabanin sila. No, hindi namin kakalabanin ng AAP. Gusto ko linawin yun, ha. Hindi namin kakalabanin ng AAP. Susuportahan ko ang AAP. Tutulungan namin ang AAP. Poprotektahan namin ang AAP. No, yung mga pamilya ng AAP, poprotektahan namin. Sabihin nyo lang kung nasan yung mga pamilya nyo. Kung saan barangay, saan ekek. We will support the AAP. 150,000 lang yung AAP eh. Kung kami, naabot kami ng 10 million, paano? Sige, dyan lang kayo. At kung mag-survive yung ating AAP sa isang gera, okay. Kung hindi, at least nandyan ng FGF para tulungan ng mga taong bayan. No? Kung mali yung utak na AAP, nandiyan pa rin kami na we reserve the right to cross the bridge when we are there. Basta ang ano lang natin, konstitusyon, taong bayan. No, taong bayan sa konstitusyon. Politika, ayaw natin. Ayaw namin ng politika. Thank you, Christian. Marian Sembra Cruz. People do not believe in all you hear. Use your common sense. Thank you, Marian. Tama ka naman. Oo, common sense. Kasi 3-star hindi gagawin yun. Hindi mag-walk out. Pwede pa, may tumatawag siguro sa kanya o kaya whatever. Hindi natin alam. We can only speculate. Pero not that way of thinking na nag-walk out kasi we're hoping na magkaroon ng yung armed forces na susuporta sa people power. Hindi ganon. Marunong mag-isip ang armed forces. Tsaka people of the Philippines, you do not put the armed forces in a tight spot. No? And if ever they will do something, it is based on professional thinking at tsaka values nila. Eric Mundala, good day, Commander Supremo. Dagdag kaalaman na naman, mabuhay. Maraming salamat, Eric Mundala. Luz Biminda News TV, Deo Macalma of DCRH na vlog. Deo Macalma, nga, doon nakuha ni General Macanas kay Deo Macalma. Question, may sinabi ba siyang pangalan? Kasi kung may sinabi siyang pangalan, pwedeng ma-verify. Sino yung 3-star? Sino yung general? Kahit 1-star yun, o colonel lang yun. Kahit 2-star, 3-star. Command conference, panay commander yun nandyan. Command nga command conference. Alam nga namang command conference, panay mga private na nandyan. So, panay mga 3-star na nandyan, tsaka chief of staff. Minsan may mga alalay, 2-star, ganun, pang magre-record, etc. So, walang pangalan Yung kay General Macanas, wala rin pangalan paano natin mabe-verify? Paano makaka-verify yung ibang may contact sa loob? Bigla nagsalita na itong dalawa, Trinidad Padilla at sinabing fake news. Tapos. Kaso, nag-isip na naman yung mga tao na, ayan na. Yun nga pangit yung balita, no? Pangit yung balita na yun. Hindi maganda yun kasi nagkakaroon ng pag-asa ang tao na
na malapit na, malapit na. May mga vlog ng ganun eh. Bilang na araw ni Marcos, bilang na araw ni BBM. Oh, may mga vlog na ganun. Bakit? Nag-walk out eh. Ibig sabihin, puno na rin yung AFP. Imagine yung dating ano. Eh paano kung hindi? O paano na? O the people power kunwari. O paano? O yung, eh nako. Hindi na lang, bakit kinakailangan mag-ganyan-ganyan pa? May vlog pang ganyan. Ba't hindi na lang magtawagan sa telepono? Oh, si ano to ha? Si BP Inday to. Oh, si Duterte to. Si Digong to. Oh, kamusta ba? Mag-walkout ba kayo o hindi? Oh, ganun. Magwi-withdrawal ba? O Amet, kamusta ba? Mag-withdrawal of support ba kayo o hindi? Saan ba kayo? Balak namin kasi mag-people power na eh. Ano, saan ang lagay ninyo? O, di magkausap-usap kayo. Hindi dadaanin nyo sa mga balita na ganyan na tapos ang taong bayan yung malalagay sa peligro. Eh paano kung you do not put the AFP in a tight spot. Yun yung sa akin. Huwag niyong pilitin na mahati yung armed forces. Huwag niyong pilitin na yung armed forces magdedesisyon dahil sa sitwasyon. Can we just, ewan ko ba, panonorin ko na lang yan. Nakakainis kasi ayoko ng ganyang ng mga politiko. Kawawa taong bayan dyan pagka ano. Yan yung mga critical date, no? 2022. Benji, sir, si General De Leon ang nagsalita tungkol sa 20 million, sir, na pagkain. 20 million na pagkain ng doon sa 20 million na pagkain. 20 million. Pagkain saan? Sa SONA? Talaga naman dapat yung gastos doon sa SONA, hindi na lang dapat naggastos ng ganun eh. Hirap na nga ng bansa natin eh. Binili na lang sana ng bala yun eh. Baka ang pag-walk out ng mga generals na yan, sir, ang pinanggalingan din ng sulat ng mga active generals na gustong palitan si Gibo. Talaga bang gustong palitan si Gibo? Question. Talaga gustong palitan si Gibo ng active generals? Kailan pa nagkaroon ng ganyan na pwedeng pumili ang active generals kung sino yung magiging SND? Kaya nga, ano ba yan? Spokesperson, magsalita kayo. Training, tsaka padi. Magsalita nga kayo kung totoo ba yung sulat na yan ng gustong palitan si Gibo. Paano na? Di ba ang appointing authority is si Presidente? Bakit anong kinalaman ng AFP sa ma-appoint yung palitan si Gibo and then mag-appoint ng bago? Gusto nilang palitan si Browner para si Browner na yung SND. Joke. Browner is doing okay sa tingin ko. Browner is doing okay. He's trying to pull everyone together. In spite of the limitations, in spite of the situation, in spite of the politics inside, Kanya-kanya yung diskarte. Kanya-kanya yung diskarte yan. Kung ako lang talaga yung nandyan inupa ko na lahat kinulong ko na lahat yung mga yan pati Senado, Congress, pati sa Malacanang, kinulong ko lahat yan walang niya kayo, hinayo pa kayo. Ikaw, biyahe ka ng biyahe. BBM, biyahe ka ng biyahe. Tingnan mo, yung bigas niya, hindi mo inasikaso, tingnan mo nangyari. DA nga, nagkaroon nga ng smuggling Naknantokwa kayo. Tapos kayong mga kukurapin nyo pa yung organisasyon, hanip kayo. Kayong mga Senate, Congress, tarantado kayo, salita-salita kayo, investigasyon. Yung Resolution 10 na yan, nagkalimutan na, mga vlogger. Resolution 10, yung liquidation-based certification, buwan-buwan yun ninanakawan tayo Walang salita, nagpalitan na ng Senate President, Tapos nun magkakaroon na ng SONA, inaabot na tayo ng kanas-kanas, wala.
Maasa ng people power na wala naman. Maasa ng sandamakal na rally na nagsawa na. Yan yung sinasabi ko eh. Yan yung sinasabi ko noon. Magsasawa yung tao eh. Rally fatigue. No? Ayaw naman ka. Kasi dati, kung yung pinagsasabi nga noon na ilabas yung ebidensya eh. Kung nilabas yung ebidensya, tapos saan na yun eh. Kaso wala eh. Well anyway, kanya-kanyang diskarte yan. Professional yung mga tao, so hintayin na lang natin kung ano yung ano. It is their time, no? Tapos na kami. Ayaw na namin ng ano, ayaw namin ng makisawsaw dyan sa mga politika na yan. Papasok nga lang kami sa gobyerno, if ever. If and only if, one, there's death penalty. If there's no death penalty, there's no point in getting rid of all these corrupt people. Simple lang yun eh. Guilty ka ba? Ebidensya, trial, guilty, execution, ganun, death penalty. Simple lang yun. Mag-execute ka ng 100 katao na sikat. Eh kung di natigil yung graft and corruption sa atin eh. Sino pa? Sino pa dyan ng corrupt? Uupakan namin. Public execution, Luneta. Kung di tumigil yan eh. Pero kung walang death penalty, kasi nga sila yung makamamatay, ano? Wala, hindi mangyayari yan. And the Philippines is doomed to undergo that vicious cycle na mag-elect tayo, nangako, tapos nun, mauwi, napako, nagnakaw, elect ulit tayo, nangako na naman, nauwi na naman sa pagnanakaw, ikot-ikot. Why? Yung puno ng korupsyon, yung puno ng politika na lumaki na, unmanageable na eh. Kahit tabas ka ng tabas, nagre-rebound siya, and then nagpo-flourish, sasanga siya ng marami, natatakpan yung buong lupa mo, hindi na productive. Ang di nyo nakikita, yung ugat talaga, nakaugat sa ilalim. Kahit anong sustansya ilagay mo, tae ng manok, o kaya fertilizer, gastusan nyo, yung tanim hindi nalalaki. Yung Pilipino taong bayan hindi nalalaki. Yung Pilipinas na lupa na tinatakpan itong politikang puno, walang maiiwan talaga. Yung kabilang mga property na manage nila. Tapos yung sa atin, yung ugat ng korupsyon kumakalat. Hanggat di natin inaayos yung politika natin at saka yung ugat ng korupsyon na yan, walang mangyayari sa bansa natin. Paulit-ulit lang. That's why, sa amin, ang pananaw namin, death penalty, non-negotiable. Death penalty. And titigil yung korupsyon na yan. Titigil yung mga ano na yan. Nasabi ng iba, wala namang perfect na sistema. Walang perfect na sistema. Pero, pagka may death penalty, kita mo kung dito minu yan eh. Matakot magnakaw. Ang purpose mo ng pagdanakaw para makinabang ka at yung pamilya mo. Paano ka makakinabang kung papatayin ka rin sa pagnanakaw mo? Di ba? Gusto nyo pati yung buong pamilya execute natin eh. No, buong pamilya nakinabang nagnakaw eh. Lydia Sibonga, good morning, Captain Dano. Maraming salamat. Franz Bailey, Airborne Ranger from Mercer. Ako? Airborne, parehas. Naka-wings ako ng US kasi nakatalo ng kumpito sa US. Airborne dito ako sa Pilipinas, 49-84 batch, no? 49-84. Scout Ranger ako dito sa Pilipinas, 49-83. US Ranger naman ako sa US, siyempre. Class 9-85. Bata pa ako nun eh. Maraming salamat. Sofia Domingo, hello po sir. Sana mag-take care of you. Maraming salamat. Franz Billy, US or Philippines? Parehas, no? When you jump
more than 5 times, 5 times, at least 5 times, whatever nation, you're authorized na to, may orders na mag-wear ka ng ano, ng wings nila. Yung balikatan nga, kung kita mo, mag-wings sila ng kung ano, iba-iba. I did ilang jumps ba ako sa US? 12 yata. 12. Tapos dito sa Pilipinas, 5. More than 5. Pilipinas. Plant Life. Go, 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 sir. Ingat lang po kayo. Maraming salamat. Trans Leal, in God we trust, sir. Nori Sakaguchi, saludo po ako kay General De Leon ang nagsalita patungkol sa 20 million ng pagkain sa zona. Sarap sa pakiramdam na may mga katulad ninyong mga retired na sundalo na nakakaunawa ng mga... Snappy yan si General De Leon. Magaling yan na tao. Mabait yan. Tsaka no nonsense. Magaling yan. Idol ko yan si General De Leon. Yan yung mga dapat na mga na mga kunyari nasa Senate pero okay sa isang sa isang posisyon. Kita mo kung di tumino gawin mo yan na isang head ng agency. Kita mo titino Pero hindi naman na yung mga ganyan kasi hindi nila binovolunteer yung sarili nila. Wala lang, papakiusapan mo pa dapat na pwede ka bang sumali? Joe, pwede ka bang sumali na na whatever na position na pwede. DILG, kayang-kaya niyan Hindi tumino lahat ng mga Marines kasi yan Ay, nako. Iba nga tahimik Ibang PMayor tahimik Huwag sana magkagulo, no? Huwag sana. Thank you, Nori, sa Kaguchi. Snappy yan talaga si Sir Orlando De Leon. Jojo. Taga Bicol, no? Harry Quiñones, Sir Dado, among your options enumerated, itong option 7 na lamang ang nakatiwangwang. Hindi kaya nakatrigger ito sa kasalukuyang gulo? Ewan. Option 7, revolutionary government. Ewan. Anyone who has the balls to do it, then do it, di ba? Anyone who has the balls to do it, do it. Why revolutionary government will either solve or not solve the problem, because it depends kung sino, kung gaano yung leadership ng tao at saka yung gaano ka nasa puso yung kanyang yung morals ba niya and yung mga nakapaligid sa kanya gaano ka loyal, kasi double-edged na sword yung revolutionary government, pwedeng pagka nakita na, oy, tayo na ngayon nakaupo, tayo na ngayon nakikita dito, pera-pera na tayo, di kawawa na naman ang taong bayan. That's why, sa inyo yun, kung may mangyaring ganon, makita ninyo kung ano yung kakalabasan. Ganon din ang military junta. Ngayon, ang kagandahan kasi sa revolutionary government na dineclare, supposed to be civilian yung yung namumuno. Kasi military junta, syempre, sila, pa rin mga armed forces people, no? Pero pagka si revolutionary government, style Cory, kunyari, mag-declare si Inday Sara bigla ng revolutionary government, mga Duterte, kunyari, no? Nagkaroon ng people power, and then, based on this, biglang, revolutionary government, biglang, nirevise na yung constitution natin. Wala ng problema. Inayos na. Tapos nun, ayusin mo, death penalty na ilang taon na hinintay mo sa Congress, hindi mapasa-pasa yung death penalty na yan. Pati yung ROTC, pati yung ganito.
Revolutionary government, kunin mo na yung kuryente, tubig, lahat. Communications, internet, pataasin mo na yung Mbps. Madami kang pwedeng ayusin eh. Lahat ng mali. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!